20 bagay na hindi mo alam tungkol kay Bruce Lee. Welcome sa Arvin Polo TV. Si Bruce Lee ay isang kilalang martial artist, actor at director. Madalas siyang napapanood sa iba't ibang pelikula. Kilala siya sa buong mundo bilang isang mahusay na tao dahil sa iba't ibang talento na meron siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay mayroong mga bagay na hindi natin alam tungkol sa kanya. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 20 mga bagay na hindi mo alam tungkol kay Bruce Lee. Kaya naman simulan na natin. Number 1, birth name. Si Lee Junfan o mas kilala bilang Bruce Lee ay ipinanganak noong November 27, 1940 sa Chinese Hospital sa Chinatown, San Francisco, California. Si Lee Junfan ay anak nina Lee Hoi Chuen na isang kilalang opera star ng Cantonese at ang kanyang ina naman ay si Grace Ho. Ang pangalan niyang Junfan ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina na nangangahulugang magbabalik muli dahil naniniwala sila na muli silang babalik sa United States. Samantala, mula sa murang edad ay nagpamalas na agad si Bruce Lee ng kanyang galing sa pakikipaglaban at ng kanyang husay sa larangan ng pag-arte. Lumaki siya sa Hong Kong kung saan siya ay pinalad na maging bahagi ng industriya ng pelikula kahit bata pa lamang siya dahil sa impluwensya ng kanyang ama. Number 2, astrological significance. Ang zodiac sign ni Bruce Lee ay Sagittarius ayon sa Western astrology. Kilala ang mga Sagittarius sa pagiging adventurous at matapang at sa pagnanais na malaman ang maraming bagay tungkol sa ating mundo. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga katangian na makikita kay Bruce Lee sa kanyang karir pagdating sa larangan ng martial arts at pelikula. Ang pagiging Sagittarius ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na nagpatibay sa kanyang pagkatao at pagiging matapang upang harapin ang anumang pagsubok sa kanyang buhay. Samantala, sa Chinese astrology naman, dragon ang zodiac sign noong taon na ipinanganak siya. Ito ay sumisimbolo sa pagiging matapang at malakas. Ito ay nagresulta ng pagkakaroon ni Bruce Lee ng isang hindi pangkaraniwang katangian. Gayun din, ang impluensya ng zodiac signs na Dragon at Sagittarius ay nagbigay kay Bruce Lee ng kakayahan upang maging matagumpay sa kanyang mga layunin. Number 3, dual citizenship. Si Bruce Lee ay mayroong dual citizenship. Dahil ipinanganak siya sa Amerika, automatic siyang naging mamamayan ng United States ayon sa batas ng bansa. Pagkatapos siyang ipanganak, ay bumalik ang pamilya nila sa Hong Kong na nooy nasa ilalim ng British colonial rule. Dahil dito ay nagkaroon din siya ng British citizenship. Kaugnay nito, ang pagkakaroon ni Bruce Lee ng dual citizenship ay nagbigay sa kanya ng maraming opportunities at kaalaman tungkol sa dalawang magkaibang kultura. Ito rin ay isa sa mga dahilan kung bakit siya tinagurian bilang isang iconic figure sa larangan ng martial arts at pelikula. Ang kanyang American citizenship ay naging dahilan upang makapag-aral siya sa United States at makapagsimula ng kanyang career sa Hollywood. Number 4, child actor. Si Bruce Lee ay nakilala bilang isang child actor sa Hong Kong bago siya itanghal bilang martial arts icon. Nagsimula siya sa industriya ng pelikula noong bata pa lamang siya dahil sa kanyang ama na si Lee Hoi Chuen na isang aktor sa Hong Kong. Noong 3 months pa lamang si Bruce Lee ay lumabas na agad siya sa kanyang unang pelikula na pinamagatang Golden Gate Girl noong 1941. Bata pa lamang siya ay nagpakita na rin siya sa mahigit 20 movies at karamihan sa mga ito ay mga drama at melodrama kung saan madalas siyang gumaganap bilang bata. Ang kanyang mga pelikula noong siya ay bata pa ay nagpakita ng kanyang natural na galing sa pag-arte at kakayahang gumanap bilang isang emotional character sa mga pelikula. Samantala, lumipat siya sa Amerika noong siya ay malaki na upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang mga karanasan bilang isang child actor ay nakatulong sa kanya upang makapagsimula ng kanyang career sa Hollywood. Ang kanyang husay sa martial arts at pag-arte ang nagbigay daan sa kanya upang maging matagumpay ang kanyang mga pelikula katulad ng The Big Boss at Enter the Dragon. Ang pagiging child actor ni Bruce Lee ay hindi lamang nakatulong upang umunlad ang kanyang talento sa pag-arte, kundi nagbigay din ito sa kanya ng disiplina at determinasyon upang maging matagumpay sa buhay. Number 5, speed. Si Bruce Lee ay kilala sa pagiging mabilis.
Ang kanyang bilis ay hindi pangkaraniwan at ito ay naging bahagi ng kanyang tagumpay sa martial arts. Sa isang kwento ay sinasabi na kaya niyang suntukin ang kanyang kalaban ng 5 beses sa loob lamang ng 1 second. Ang kanyang titulo na 1-inch punch ay nagpapatunay ng kanyang kakayahang makasuntok ng malakas kahit sa malapit na distansya. Kaugnay naman nito, ginamit ni Bruce Lee ang kanyang bilis upang maging magaling sa Jeet Kune Do. Ito ay isang martial arts philosophy na kanyang binuo. Ang kanyang galaw ay kasing bilis ng kidlat na naging dahilan upang siya ay tawagin bilang The Dragon. Bukod sa physical speed, si Bruce Lee ay mabilis rin mag-isip at mag-react na mahalaga naman tuwing nagkakaroon siya ng laban. Sa mga sparring session, madalas siyang nagiging invisible sa mata ng mga nanonood dahil sa sobrang bilis ng kanyang mga galaw. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay itinuturing siya bilang isa sa pinakamabilis at pinakamahusay na martial artist sa kasaysayan. Number 6, Cha-Cha Champion. Bukod sa pagiging isang kilalang martial artist at actor, si Bruce Lee ay isa ring champion sa pagsasayaw ng Cha-Cha. Sa edad na 18 ay nanalo si Bruce Lee sa Hong Kong Cha-Cha Dancing Championship noong 1958. Ito ay nagpapatunay sa kanyang natural na husay. Ang kanyang mga galaw sa pagsasayaw ng Cha-Cha ay pinaunlad ng kanyang kasanayan sa martial arts. Sa katunayan, hindi lamang siya mahusay sumayaw, bagkus ay mayroon din siyang 108 na iba't ibang steps sa pagsasayaw ng Cha-Cha na kanya namang pinag-aralan at mas lalo pang pinauunlad. Samantala, bata pa lamang siya ay hilig na niya ang pagsasayaw. Ginagawa niya ito hindi lamang bilang libangan kundi bilang isang paraan upang mapalakas ang kanyang coordination, rhythm at balance na kinakailangan din para sa martial arts. Ang pagkapanalo niya sa Cha-Cha Championship ay nagpapatunay ng kanyang versatility at kakayahang magtagumpay sa iba't ibang larangan. Number 7, Wing Chun. Sinimulan ni Bruce Lee ang kanyang pagsasanay sa Wing Chun sa edad na 16 at ang naging tagapagturo niya ay si Ip Man na isang kilalang guro ng Wing Chun sa Hong Kong. Ang Wing Chun ay isang style ng Chinese Kung Fu na kilala sa pagiging mabilis. Sa pamamagitan ng pagsasanay dito ay natutunan ni Bruce Lee ang mga main techniques ng Wing Chun tulad ng chain punching, trapping at sensitivity drills tulad ng Chisao sticky hands. Ang kanyang pagsasanay sa Wing Chun ay nakatulong din sa kanya upang maging mahusay sa martial arts na kanya namang pinaunlad at mas lalo pang pinalawak sa paglipas ng panahon. Bagamat hindi natapos ni Bruce Lee ang kanyang pagsasanay sa Wing Chun dahil lumipat na siya sa United States, ang kanyang karanasan sa Wing Chun ay nagkaroon ng malaking impluensya sa sarili niyang sistema ng martial arts na tinawag niyang Jeet Kune Do. Ang Jeet Kune Do ay nagpapakita ng mga elemento ng Wing Chun, lalo na pagdating sa mga mabibilis at malapitang laban, ngunit sinamahan din niya ito ng mga techniques mula sa iba't ibang martial arts na natutunan niya. Bukod pa rito, ang kanyang philosophy na using no way as way at having no limitation as limitation ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ito ay isang prinsipyo na kanya ring natutunan mula sa Wing Chun. Number 8, Street Fights. Ang mga street fights ni Bruce Lee ay hindi naging masyadong sikat kumpara sa kanyang career sa larangan ng pelikula at martial arts. Isa sa mga kilalang street fight ni Bruce Lee ay nangyari noong 1960s sa Hong Kong, kung saan nakipaglaban siya sa isang local fighter na si Wong Jackman. Ang kanilang labanan ay nagsimula sa kanilang pagtatalo tungkol sa kung sino ang tunay na pinakamagaling sa martial arts. Bagamat walang malinaw na patunay kung sino ang nanalo sa labanang iyon, ito ay nagpatibay ng reputasyon ni Bruce Lee bilang isang mahusay na fighter. Karagdagan pa dito, noong 1958 ay nakipaglaban siya sa isang gang sa kanilang school sa St. Francis Xavier's College. Ginamit ni Bruce Lee ang kanyang bilis at techniques sa Wing Chun upang talunin ang kanyang mga kalaban na naging dahilan upang makilala siya bilang isang mahusay sa pakikipaglaban sa mga kalsada sa Hong Kong. Ang mga labanang ito ang nagtulak kay Bruce Lee na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at upang mas lalo pang magkaroon ng improvement ang sarili niyang style sa martial arts, ang Jeet Kune Do. Bukod sa mga tunay na labanan, ay marami ring mga kwento na nagpapatunay sa kanyang mga ginawang pakikipaglaban. Isa sa mga ito ay ang kanyang ginawang pakikipaglaban sa mga members ng Triad na isang kilalang sindikato sa Hong Kong.
Number 9, fitness regimen. Ang pagsasanay ni Bruce Lee ay hindi lamang nakatuon sa martial arts, kundi pati na rin sa kalusugan at lakas ng kanyang katawan. Sa umaga ay nagjo-jogging siya at tumatagal ito ng 4 hanggang 5 miles. Ginagawa niya ito sa loob ng 24 hanggang 25 minutes. Samantala, sa kanyang weight training regimen ay gumagamit siya ng progressive resistance training upang mas lalong maging matibay ang kanyang kalamnan. Gumagamit siya ng iba't ibang kagamitan tulad ng dumbbells at barbells. Ginagawa niya ang iba't ibang exercises tulad ng bench press, squats at deadlifts. Bukod pa rito, si Bruce Lee ay nagsasagawa rin ng isometrics at plyometrics para mas lalo pa siyang maging malakas at mabilis. Ang isometrics ay tumutukoy sa mga exercises tulad ng pagpapanatili ng kanyang katawan sa isang posisyon sa loob ng ilang segundo upang maging matibay ang kanyang mga kalamnan. Habang ang plyometrics naman ay tumutukoy sa mga explosive movements na nakakatulong upang mas lalo siyang maging malakas. Dagdag pa rito, si Bruce Lee ay gumagamit rin ng iba't ibang stretching techniques para mapanatili ang kanyang flexibility at makaiwas sa mga injuries. Mahalaga rin para kay Bruce Lee ang pagkakaroon ng balanced diet, kung kaya't kumakain siya ng mga pagkain na mataas sa proteins tulad ng karne, isda at itlog, at sinasamahan din niya ito ng mga prutas at gulay. Bihira lamang siyang kumain ng mga junk foods at madalas din siyang uminom ng tubig upang mapanatili ang pagiging hydrated ng kanyang katawan. Number 10, multilingual. Si Bruce Lee ay isang multilingual na tao. Ibig sabihin, marami siyang alam na iba't ibang languages. Lumaki siya sa isang multicultural na pamilya sa Hong Kong kung saan ang paggamit ng iba't ibang wika ay isa sa mga natutunan niya roon. Samantala, ang karaniwang language na ginagamit ni Bruce Lee ay Cantonese. Ngunit natuto rin siya ng Mandarin dahil sa kanyang pamilya. Bukod dito, naging mahusay rin siya sa pagsasalita ng English dahil ito ang wika na itinuro sa kanya noong nag-aral siya sa United States. Sa kanyang mga pelikula, madalas siyang nagpapalit ng kanyang wika. Nagpapahiwatig ito ng kakayahan niya na makipag-usap sa iba gamit ang iba't ibang wika. Dagdag pa rito, nag-aral din siya ng Latin at French. Subalit bibihira lamang niya itong gamitin kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Sa makatuwid, ang pagiging multilingual ni Bruce Lee ay isang mahalagang talento dahil malaki ang naitulong nito sa kanya upang maraming tao ang matuto ng kanyang mga philosophy at martial arts. Number 11, one-inch punch. Ang one-inch punch ni Bruce Lee ay isang kilalang teknik na nagpapakita ng kakayahan niya na mag-generate ng napakalakas na puwersa mula sa 1-inch distance lamang. Ang teknik na ito ay nagmula sa Wing Chun. Ito ay isang martial art na pinag-aralan at natutunan ni Lee mula kay Ip Man. Samantala, ang teknik na ito ay hindi lamang nakadepende sa lakas ng mga braso, kundi umaasa din ito sa lahat ng parte ng katawan. Gayon din, ang tamang posisyon ng paa, body coordination at proper breathing technique ay mahalagang elemento ng teknik na ito. Sa kanyang demonstration sa Long Beach International Karate Championships noong 1964 ay ipinakita ni Bruce Lee ang tamang paraan ng pagsasagawa nito kung saan ay tumilapon ang kanyang kalaban matapos itong makatanggap ng malakas na suntok mula sa kanya. Dagdag pa dito, ang one-inch punch ay sumasalamin din sa mental preparedness at focus na kung saan ay bahagi din ito ng philosophy ni Lee na tinatawag naman na Jeet Kune Do. Number 12, philosopher. Si Bruce Lee ay kilala hindi lamang bilang isang martial artist at actor, kundi pati na rin bilang isang philosopher. Sa kanyang maikling buhay ay nagawa niyang paunlarin ang larangan ng martial arts sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa at reflection tungkol sa buhay ng tao, kalayaan at self-development. Samantala, ang isa sa pinakamahalagang contribution niya ay ang pagbuo ng Jeet Kune Do. Ito ay isang philosophical reflection at martial arts system na kung saan ang layunin nito ay alisin ang mga limitation sa martial arts. Bukod pa dito, si Bruce Lee ay naimpluwensyahan din ng iba't ibang relihiyon at paniniwala katulad ng Taoism, Zen Buddhism at mga Western philosophies. Gayun din ay madalas niyang banggitin ang mga idea tungkol sa flexibility at adaptability, katulad na lamang ng kanyang sikat na phrase na "Be water, my friend." Sa pamamagitan nito ay ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pagiging adaptable at fluid sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Bilang isang philosopher, binigyang diin din ni Bruce Lee ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maraming experience dahil ito ang magsisilbing daan upang matuto tayo sa buhay.
Number 13, TV star. Si Bruce Lee ay itinuturing bilang isa sa pinakamagaling na TV star sa larangan ng martial arts. Ang kanyang acting career ay nagsimula noong siya ay nasa murang edad pa lamang. Samantala, si Bruce Lee ay kilala din sa pagkakaroon niya ng unique style sa martial arts. Dahil sa bilis ng kanyang mga galaw at charismatic presence, maraming mga manonood ang humanga sa kanya. Subalit matapos ang series na The Green Hornet, si Lee ay lumabas din sa iba't ibang mga series tulad ng Ironside at Longstreet, na kung saan ay dito mas na-enhance ang kanyang kakayahan at mas nakilala siya bilang isang natatanging martial artist. Bukod pa dito, ang kanyang mga pelikula tulad ng The Big Boss at Fist of Fury ay naging matagumpay din sa buong mundo. Sa kabila nito, ang kanyang impluensya sa telebisyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi ginamit din niya ito upang ipakilala ang kahalagahan ng martial arts at upang ipakita ang galing ng mga Asian martial artists sa entertainment industry. Number 14, Hollywood struggle. Sa kabila ng matagumpay na career ni Bruce Lee sa martial arts industry, siya ay nagkaroon din ng mga hindi magagandang karanasan sa Hollywood. Samantala, noong 1966, si Lee ay nagkaroon ng maliit na role sa The Green Hornet bilang si Kato. Ngunit kahit na hinangaan ng mga manonood ang kanyang karakter, ay hindi pa rin ito nagtagal ng higit sa 1 season. Gayun din ay nakaranas din siya ng discrimination at racial stereotyping sa industry. Bagaman mayroon siyang kahanga-hangang kasanayan sa martial arts, ay hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na makasama sa mga American movies. Dahil hindi naging matagumpay ang kanyang career sa Hollywood, ay bumalik siya sa Hong Kong at dito siya naging matagumpay sa paggawa ng mga martial arts movies. Bukod pa dito ay nakagawa din siya ng isang pelikula na tinawag niyang Way of the Dragon noong 1972, na kung saan ay siya rin ang naging writer at direktor nito. Subalit dahil sa pagiging bantog niya sa buong Asia, ay naging dahilan din ito upang muli siyang bigyan ng pansin ng Hollywood industry. Kaugnay nito ay nabigyan din siya ng pagkakataon na gawin ang Enter the Dragon noong 1973 at ito ay naging matagumpay sa buong mundo. Number 15, Enter the Dragon. Ang Enter the Dragon ay isang kilalang pelikula ni Bruce Lee na inilabas noong 1973. Ito din ang huling pelikula na natapos niya bago siya namatay at naging isa din ito sa mga pinakakilalang martial arts movie sa kasaysayan. Samantala, ang nagsilbing direktor ng pelikula na ito ay si Robert Clouse at ipinalabas naman ng Warner Bros. Entertainment. Sa pelikulang ito, ginampanan ni Bruce Lee ang karakter bilang si Lee na isang martial artist na inimbitahan sa isang contest sa isang isla na pagmamay-ari naman ni Han na isang criminal at nagpapatakbo ng isang drug trafficking ring. Ang pelikulang Enter the Dragon ay kilala dahil sa kahanga-hangang fighting scenes at choreography nito na kung saan ay ipinakita dito ni Bruce Lee ang kanyang galing sa martial arts. Gayun din, ang pelikula ay naging simbolo ng kanyang legacy at nagkaroon ng malaking impluensya sa Western cinema. Number 16, screenwriter. Si Bruce Lee ay kilala rin sa kanyang mga naging contribution bilang isang screenwriter. Mayroon siyang natatanging husay sa pagsusulat at malawak na kaalaman sa storytelling. Ang isa sa mga kilalang project niya ay ang The Way of the Dragon, na kung saan ay siya ang nagsilbing screenwriter nito. Gayun din, ang pelikula ay puno ng mga action at drama na siyang naging dahilan kung bakit ito nakilala ng buong mundo. Bilang screenwriter, si Lee ay kilala din sa kanyang kakayahan na pagsamahin sa isang pelikula ang philosophy at action na kung saan ay nagpapakita ito ng kanyang layunin na iparating sa mga manonood ang lahat ng message sa kanyang mga pelikula. Kaugnay nito, ang The Way of the Dragon ay hindi lamang nagpapakita ng mga action scenes dahil kapupulutan din ito ng maraming aral katulad ng pagkakaibigan, nobility at personal development. Sa kabila nito, ang kanyang legacy bilang screenwriter ay nananatiling nabubuhay at nagbibigay ng inspirasyon sa mga writer at filmmaker. Number 17, legacy. Si Bruce Lee ay nag-iwan ng isang magandang legacy sa larangan ng martial arts. Mula sa pagiging martial artist, actor, filmmaker at screenwriter, ay malaki rin talaga ang naging impluensya niya sa martial arts industry. Ang pagtatag niya sa Jeet Kune Do ay nagbibigay inspirasyon din hindi lamang sa mga martial artists, kundi pati na rin sa mga manonood dahil binibigyang diin nito ang kahalagahan ng adaptability at pagiging handa.
Samantala, ang kanyang mga pelikula tulad ng Enter the Dragon at The Way of the Dragon ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang galing at husay sa martial arts, kundi pati na rin ng kanyang talino sa paggawa ng mga pelikula. Ang mga ito ay naging daan din upang kilalanin siya hindi lamang sa Asia kundi maging sa buong mundo. Maliban pa dito, ay naging dahilan din siya ng pag-unlad ng martial arts sa Western culture. Bilang isang trainer ay marami din siyang mga naging kilalang estudyante kabilang sina Steve McQueen at Kareem Abdul-Jabbar. Sa kabila nito, ang kanyang mga legacy ay nananatiling nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga aral, pelikula at inspirasyon sa mga aspiring martial artists. Number 18. Death Mystery. Si Bruce Lee ay namatay noong July 20, 1973 sa edad na 32. Subalit, ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng maraming issue at pag-aalinlangan. Ayon sa mga official statement, namatay siya dahil sa cerebral edema o pamamaga ng utak. Samantala, ang isang posibleng dahilan ng edema ay ang paggamit niya ng Aquagesic. Ito ay isang painkiller na ininom niya bago siya nawalan ng malay. Subalit, marami din ang hindi naniniwala sa paliwanag na ito. Maliban pa dito ay mayroon ding mga haka-haka na siya ay naging biktima ng foul play o pagpatay at ang sanhi nito ay maaaring dahil sa inggit mula sa kanyang mga kapwa martial artists. Bukod dito ay may mga nagsasabi din na ang pagkamatay ni Bruce Lee ay dahil sa isang ancient curse o sumpa. Bagaman walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga haka-hakang ito ay nananatili pa ring palaisipan ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Number 19. Own Studio. Ang Own Studio ni Bruce Lee na kilala bilang Junfan Kung Fu Institute ay itinatag niya noong 1967 sa 628 College Street, Los Angeles, California. Naging sentro din ito ng kanyang mga training at dito rin siya karaniwang nagtuturo ng iba't ibang skills sa martial arts katulad na lamang ng Jeet Kune Do. Samantala, ang studio ay nagsisilbing laboratory din ni Lee na kung saan ay dito niya ginagawa ang mga pag-aaral at mga experiments sa mga technique at philosophy na binubuo ng Jeet Kune Do. Maliban pa dito ay dito rin siya karaniwang nagtuturo sa mga kilalang personalities tulad ni Steve McQueen, James Coburn at Kareem Abdul-Jabbar. Gayon din, ang Junfan Kung Fu Institute ay hindi lamang isang lugar para sa mga physical trainings at activities, kundi isa rin itong lugar kung saan ay nagbibigay siya ng sariling pananaw tungkol sa buhay, disiplina at sa pag-unlad ng sarili. Sa kabila nito, ang kanyang studio ay naging simbolo ng kanyang dedication sa martial arts. Number 20. Comic Book Character. Si Bruce Lee ay kilala rin bilang isang comic book character. Ang character ni Bruce Lee sa mga comics ay nagtataglay ng mga katangian na nagpapakita ng kanyang kahusayan at determinasyon sa martial arts. Samantala, sa iba't ibang comic series ay madalas siyang inilalarawan bilang isang master ng Jeet Kune Do. Dagdag pa dito, ang mga kwento sa comics ay karaniwang umiikot sa pakikipaglaban niya sa mga kriminal at masasamang tao gamit ang kanyang martial arts skills. Bukod pa dito, ang karakter din ni Bruce Lee sa mga comics ay kadalasang nagsisilbi bilang inspirasyon sa iba pang mga characters at nakakatulong upang palakasin ang kanilang loob at magtiwala sa kanilang mga sarili. Gayun din, ang kanyang talino, disiplina at spiritual beliefs ay nagbibigay buhay din sa kanyang karakter.